Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay hindi kahanga-hanga na ang bato ay maaaring lumunok ng butil, at ito ay hindi ang bato ay maaaring kumain. Sa halip, sila ay isang komunidad sa kanilang sarili. Pagkatapos ng pagkikita, unti-unting nagsanib ang kalikasan dahil sa sarili nitong mga katangian. Ang pagkakaiba sa hitsura ay dahil sa pagbabago ng panlabas na puwersa o iba pang mga elemento, tulad ng niner na nagpapahid ng kulay ng mga bulaklak sa lupa, kaya ang panlabas na kulay ng lupa ay nagbabago. Kung hindi mo titingnang mabuti, natural, tulad ng Aaron, sa tingin mo ay iba ito. Ang Godstone at beads ay iisang prinsipyo, kaya Shenyanju, Huashangyo, ang dalawang Shenzo ay talagang isang uri ng bato, at malapit silang nauugnay sa 5 elementong Shenshi. Kumunat ang noo ni Aaron at sinabing, hindi nagsasalita si Ningyu. Tinitigan niyang mabuti ang 5 elementong bato. Habang tinatitigan niya, mas kakaiba ang nararamdaman niya, ang 5 elementong bato, ang 5 elementong bato. Pagkatapos ng Huashangyo at Shenyanju ay sumanib dito, nag-iiwan sila ng 2 kulay, pula at puti, at ang proporsyon ng 2 kulay ay katumbas ng ika-5 bahagi ng 5 elementong bato. Bigla kong naramdaman, banal ba ang 5 elemento, batuhin ang ilang uri ng pangunahing katawan, at isa ba si Shenyanju at Huashangyo sa 5? Tumangala si Ningyu at nagtanong. Amoy pagsasalita, Aaron kilay ng isang kulubot, Diyos yan perlas tubig sa buong mundo, na maaaring itaas yan yu Diyos, ay para sa tubig. Ang jade sa bulaklak ay maaaring kumpunihin ang lahat ng bagay at lumago muli. Ito ay kabilang sa genus ng kahoy. Ang isang puno at isang tubig ay nabibilang sa dobleng linya ng 5 elementong bato. Kasya lang, kapag nagtipon ang 5 elemento, ang batong ito ay sasailalim din sa qualitative change, pwede ba? Muling tanong ni Ningyu. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit ang hula sa kanyang puso ay halos magkapareho sa sinabi ni Ningyu. Malaking posibilidad ito. Maaari mo ring hayaang direktang alisin sa Aaron ang iba pang mga posibilidad. Dahil ang ganitong uri lamang ng ang paliwanag ang pinakamakatwiran sa kasalukuyan, ang tanong lang, ano ang natitirang 3 bato? Parang pagkagising ng 5 elementong bato, mukhang kailangan kong magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na malutas ang sikreto ng 5 elementong bato, tumango si Aaron at tumingin kay Ningyu. Sa tingin ko hindi ako ang gusto mong pasalamatan, sabi ni Ningyu at tumingin kay Han Nayan. Ngumiti din si Aaron at tumingin kay Han Nayan na may spoiled na mukha. Oo, kung hindi dahil sa sentensya ng dalaga na sila ay iisa, paano kaya agad na naisip iyon ni Aaron at Ningyu? Ang bato at mga kwintas ay isa. Napakahalaga nito na hinawakan ang ulo ni Han Nayan, ipinakita ni Aaron ang ngiti ng kanyang ama, ang batang babae na ito ay kasing bait ng gusto mong sinabi ni Ningyu na nakangiti, matagal kasama ang kanyang ina, maganda. Pagkababa ng boses, biglang tumigas at napahiya ang ngiti ni Ningyu. Nagmamadali siyang tumingin kay Aaron at sinabing, pasensya na, hindi ko sinasadya. Pilit na ngumiti si Aaron, it's okay. Gustong magsalita ni Ningyu, ngunit sa oras na ito, may mga sumigaw ng panik sa di kalayuan, kaya't si Ningyu ay bumunot ng kutsilyo sa lugar. Sa pagitan ng mga mata, ang boses ay nagmula sa kinatatayuan ng bangkay, at ang 2 tao ay nagtinginan sa isa't isa na kinakabahan, boses ito ni Qin Shuang, sigaw ng nagyayelong buwan. Nang si Han Sanchen kasama sina Han Nayan at Ningyu ay nagmamadaling pumunta sa kinatatayuan ng bangkay na sabik, si Qin Shuang ay nakaluhod sa lupa,
nakadilat ang kanyang mga mata, mukhang labis na nagulat, nakatitig sa kinatatayuan ng bangkay. Sa lupang nagtataas ng bangkay, lahat ng uri ng fairy grass at mga kakaibang puno ay lumalago. Sa ilalim ng makulay na kapaligiran, lalo pa silang parang fairyland. Matagal na nilang nawala ang dating baog na tanawin, salamat sa maraming bagay na itinanam ni Aaron taon na ang nakalilipas. Si Qin Shuang ay nasa harap ng medyo tigang na lupain, sinadya niyang pumili ng lugar na walang anumang halaman. Gayunpaman, dahil sa kanlungan ng ibang mga halaman, hindi nakita ni Han Sanchen at Ning Yu ang nangyari kung saan siya nakatitig. Dalawang tao ang mabilis na dumaan, gusto lang siyang tanungin kung paano, ngunit dalawang tao ang huminto sa parehong oras, nakatingin sa lupa. Sa sobrang tuyong lupa, may hukay na halos kasing laki ng isang mangkok. Ang mga buto ng ginseng baby ay inihahalo sa lupa sa palanggana at doon natatakpan. Ang Aaron ay nagdidilig sa bukid ng mahinang tubig noon, ngunit sa oras na ito, isang berdeng halaman ang tumubo sa lupa. Single root seedlings, hubog, ang kabuuang taas ng tungkol sa 2 sentimetro, baywang nakakalat sa labas ng 2 dahon, tungkol sa laki ng kuko. Ngunit mayroong 2 kakaibang bagay sa ilalim ng 2 dahon ng isang maliit na solong panla. Sa isang gilid, may mga pulang butil na kasing laki ng itlog sa ilalim ng mga dahon, habang sa kabilang panig naman ay halos kapareho ng sukat ng mga dahon, parang maliit na berdeng prutas ng ubas. Ito ay, natigilan si Ning Yu. Hindi lang siya, kundi pati ang Aaron sa oras na ito ay ganap na katangahan. Ano ang nangyayari? Ako, pagkatapos kong magtanim ng mga buto, nag-iingat ako dito sa lahat ng oras. Bilang resulta, isa ng mga ito ang ginseng baby na si Qin Shuang ay tumitingin sa berdeng seedling sa lupa at natural na hindi alam ni Ning Yu na may parehong tanong na binasa ni Han, ilang hakbang ang dumaan, yumuko ang katawan, maingat na sinisiyasat gayunpaman, sa kaliwat kanan, si Aaron ay naramdaman pa ito ng sarili niyang lakas sa mahabang panahon dapat ay pamilyar siya sa hininga nito, ngunit ang resulta ay malupit at walang maramdaman kung gayon, kahit si Aaron mismo ay walang alam, kung ginseng ito, paano ito magiging 2? Nag-aalalang tanong ni Qin Shuang. Oo, okay lang na mamungalang ng isang prutas, ngunit ang 2 ito ay medyo hindi kapani-paniwala. Mangganganak ba ang lalaking ito? Ngunit noong nabubuhay pa ang lalaking ito, siya ay isang lalaki lamang. Paano siya mangganganak, sa iba pang mga prutas, ano ang nangyayari? Pagtingin sa naguguluhan na mukha ni Han Sanya, si Ning Yu ay hindi naglakas loob, ngunit si Qin Shuang sa isang panig ay naiinip ang Aaron ay hindi makapagpaliwanag, kung gayon walang makapagbibigay ng paliwanag, hindi ba ang ginseng na ito ay naging isang pangkaraniwang halaman at wala na, bulong ni Qin Shuang kay Ning Yu, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Saglit na hindi alam ni Ning Yu kung paano sisigot. Biglang naglabas si Aaron ng isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata, hindi, may isa pang paraan para malaman kung ito ba ang muling pagsilang ng ginseng na sanggol o kung ito ay sa wakas ay natural na sa ibang bagay. Anong paraan? Panipi. Pero, isang salita lang ang sinabi ni Han, pagkatapos ay tumingin ang ilang nag-aalala at nahihiya sa 2 babae. Kung matagumpay ang eksperimento, magiging masaya ang lahat. Ngunit kung mabaygo ang eksperimento, o kung mali ang pamamaraan ni Han Sanchen, ito ay magiging isang malaking dagok sa lahat, lalo na sa kanyang sarili at kay Qin Shuang. Hindi magandang bagay na kunin ito bilang pag-asa ng walang eksperimento, ngunit kapag nabigo ang eksperimento, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang seryoso. Kahit ano, gusto kong malaman ang resulta. Tumingin si Qin Shuang kay Aaron at seryosong nagsabi. Tahimik na tumingin sa kanya si Aaron at tuluyang tumanggo. Pagkatapos, iniunat ni Han Sanchen ang kanyang kaliwang kamay, hinawakan ang kanyang kanang kamay, at gumawa ng isang stroke sa hangin. Ang palad ng kanyang kanang kamay ay tulad ng isang matalim na hiwa na ginawa ng isang kutsilyo, at ang dugo ay dumaloy sa kahabaan ng hiwa. 3,000, anong ginagawa mo? Sa pagtingin sa biglaang self-mutilation ni Aaron, hindi napigilan ni Qin Shuang at Ning Yu na pahigpitan ang kanilang mga puso. Aaron signal 2 tao ay hindi na kailangang kinakabahan, pagkatapos, tumingin sa harap ng ginseng sanggol na nabuo sa pamamagitan ng nag-iisang anak, ginseng sanggol pinakamalaking wish bago mo alam kung ano. Umiling ang 2 babae. Noong nabubuhay pa siya,
para siyang anak ng asong umaawit ng mga kasulatan. Araw-araw niyang binabasa sa aking tainga at gustong inumin ang aking dugo. Naalala ni Aaron ang mga detalyeng iyon, at ang kanyang puso ay napuno ng tamis at pait. Dahil ginseng sanggol labis na gustong uminom ng kanilang sariling dugo, dapat itong ipakita na ang kanilang sariling dugo para dito, ay maaaring magkaroon ng isang malakas na atraksyon. Nang makilala ko ang lalaking ito, malapit na ako sa puntod. At kung ano ang nasa libingan ng Diyos, hindi na kailangang sabihin ng Aaron. Bagamat hindi niya alam ang pinagmulan ng Renshanwa, palaging iniisip ni Aaron na ang taong ito ay may magandang kaugnayan at pagkakasangkot sa libingan ng Diyos. At gusto niyang uminom ng sarili niyang dugo, malamang dahil nasa katawan niya ang dugo ng Diyos. Kaya, bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay, tinutukan ang dalawang prutas, at winisikan ang sariling dugo. Delikado ito, dahil kapag hindi na ito ang muling pagsilang ng ginseng baby, kundi ibang bagay na naiwan nito sa mundo, malaki ang posibilidad na ang dugo ni Aaron ay hindi na matutunaw, o maaagnas man lang at mamatay dahil sa dugo ni Aaron. Sa makatuwid, ang Aaron ay magiging lubhang mag-aalangan bago magsimula. Kapag ang dugo ng Diyos ay bumaba, naka-attach sa dalawang buto, kahit na ito ay bilang matatag bilang Aaron, sa oras na ito din kinakabahan ko yung labi, paghinga tumigil bigla, hindi gumagalaw na nakatitig sa itaas. Boom! Bigla na lang, nang ang tatlo ay nakatutok sa maliit na berdeng panla na may dalawang bunga, ang pulang butil na may bahid ng banal na dugo ay biglang gumawa ng malakas na ingay, pagkatapos, halos hindi na naaninag ng tatlo ay agad silang nagliyab. Ito ay tulad ng isang nagninangas na bar aisles ng gasolina, at ang apoy ay paparating na. Kahit na ang tatlong tao ay itinuturing na mga eksperto sa bawat larangan, hindi sila handa sa sitwasyong ito. Nagmamadali, habang gumagamit ng enerhiya para lumaban, habang patuloy na umaatres, ngunit kahit na, ang tatlong tao ay nasa gulo. Ang Aaron, sa partikular, ay kasing lapit niya. Kahit kasing galing niya, hindi siya nasusunog, pero itim din ang ulo at madumi ng itim na hangin. Sa pagitan ng pagbuka ng kanyang bibig, diretso niyang ibinuga ang itim na gas. Shit! Anong nangyayari? Nanlumo ang Aaron, tinitingnan ang nagliliyab pa ring apoy. For a moment, wala siya sa mood para pakialaman ang sarili niya. Nakatingin lang siya sa pinanggalingan ng apoy na kinakabahan, at may hindi tiyak na premonition sa kanyang puso. Ang apoy ay lubhang mabangis at bumuo ng isang malaking bowl ang apoy. Hindi banggitin ang mahina at walang kapantay na maliit na halaman na tumutubo mula sa mga buto ng ginseng na sanggol, kahit na ito ay isang malaking buhay na tao, imposibleng mag-iwan ng anumang mga palatandaan ng buhay sa ilalim ng gayong mabangis na apoy. Ipinapakita rin nito na ang paghatol ng Aaron ay napupunta sa huli. Nabigo siya. Hindi. Malinaw na alam ni Chen Shuang ang ibig sabihin nito. Sa isang makabagbag damdaming dagandong, ang buong tao ay naduraj ang puso at susugod sa apoy. Mabilis ang mga mata at kamay ni Ningyu. Mabilis siyang niyakap at tumingin sa nagngangalit na apoy. Malungkot siyang umiling at sinabing, Chen Shuang, huminahon ka at huwag kang gagawa ng kalokohan. Wala na, wala na. Ang nagninangas na apoy, hindi lamang nagpapahina sa postura, kundi mas mabangis, tulad ng isang bagong gising na tigre ng apoy, na nagpapakita ng mabangis na tindig. Paano kaya iyon? Bumulong si Aaron at tumingin sa nagngangalit na apoy. Medyo na-distract din siya for a time. Woo! Hinawakan ni Ningyo si Chen Shuang, tinitingnan ang tumpok ng aktibo, umiiyak. Bo-bo! Ang mga halamang malapit sa apoy ay natuyo rin at nalante sa ilalim ng malakas na apoy. Pagkatapos, dahil sa init, nagsimula silang umikot, at ang ilan ay nag-apoy pa, na nagliyab ng maliliit na apoy. Unti-unti, dumami ang mga halaman na nagsimulang malanta, kahit na ang bowl ang apoy ang sentro, at ang mga halaman sa loob ng 1 metro sa kanilang paligid ay lahat ay ganito. Ngunit para sa Aaron, ang pagbagsak ng mga kayamanang ito ay wala. Kung ikukumpara sa pagkawala ng ginseng baby, halatang ginseng baby ang mas masakit sa kanya. Ngunit biglang, isang tiyak na sitwasyon sa field ng bangkay ang nagpasimangot sa Aaron sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.